Na marami nagsasabi dito, Coach, sana bigyan ng security si Senator Bato. Ni Senator Bato si Morales. Yes, yan po ang ating hinihingi, no? At ibibigay naman daw Kasi napanood ko po yung live Senate hearing, bibigyan naman. Sabi, yes, bibigyan siya ng security. At nabanggit niya ron kung sino naman, kung merong masasaktan siya, more or less, alam niya kung sino ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sinabi naman, ang importante nga doon nasa Senate yon. Kasi po, lahat po ng nasa Senate na sinasabi, basta po ikaw ay nag-oath, ito po ay recorded. Nakapasok po yun sa kanilang libro, nakasulat po yun, at pwede yun. Halimbawa, may nangyari sa kanya. Edi hahalongkatin yan. Ito ang sinabi niya. Ito mga to. Ito, yan. Lahat yan. No? Kaya maganda lahat nabanggit na doon. And this is out in the open. Kaya nga, lagi ako nagsasabi, nagtataka naman ako sa mainstream media, bakit napakatahimik sa bagay na ito? I really thought na mapipilitan ng mainstream media na magsalita patungkol dito dahil nga nasa Senate hearing na. And yet, wala pa rin silang masyadong balita. Actually, inuna pa nila ito nga ang issue ngayon, yung tungkol dito kay Bong Navarro. Medyo biglang pumasok yung balitang yan. No? Again, hindi ko sinasabing ganun nga, pero naglikot lang yung isip ko, ano ba to? Pantakip na naman patungkol dito. Para matakpan yung balita ng Senate hearing. Yan po pag-uusapan natin kasi marami na pong natatakot yung susunod na hearing, which is sa May 7. Alam nyo naman ako, ang mga pinapanood kong vloggers, hindi yung mga vloggers ng DDS kasi mas madalas ako manood doon sa mga ibang Para alam ko, masagot ko sila. Hindi ko issue ma-personal kaya hindi ko sila binabanggit. Issue lang ako. At gusto kong sagutin yung kanilang mga vlogs. Yan po, kinakabahan na sila. Yan ang naramdaman ko, kinakabahan na sila sa May 7 at ito na po ba ang simula ng people power yan ang pag-usapan natin. People power na nga ba? Club ng People Power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. Yon, nako, eto na Dating political advisor ni PRRD, mas mapapabilis na ang people power. Ito po nung nag-ikot-ikot po tayo sa mga social media vloggers ng mga Tanso, Ensemada, etc., ramdam natin takot na sila dito sa Maysug. Yan ang concern nila Tingnan nyo mabuti. Meron akong tanong sa inyo. Pakisagot nyo. Lagay nyo na lang sa comment section. Doon din sa mga manunood ng replay, lagay nyo sa main comment section yung inyong sagot. Hindi ba kayo nagtataka? After na makansela yung rally, we were expecting magsasalita si Tatay Digong. Pakinggan, tingnan nyo po mabuti. Binabasa ko po ito Napunan nyo ba? Tapos nilive pa natin. After the cancellation, nagkaroon ng press con. And we thought pupunta si Tatay Digong. In-announce po yan ni Ka Eric. And even me, I thought pupunta si Tatay Digong. Hindi nagpunta, hindi nagsalita, and until now, hindi pa rin nagsasalita. Hindi nyo po ba napunayan? And despite na pananahimik ni Tatay Digong, kinakabahan na sila dito sa susunod na Senate hearing sa May 7. Ito na po ba ang magsisimula ng people power? Tandaan po natin na hindi po ako nagtatawag ng people power. But most probably, nandoon ako para suportahan itong Senate hearing. Okay? I'm not sure kasi napakaaga. Pero baka pumunta po ako. Baka lang. No? Hindi ko dinidiin dito ang administrasyon. Ako po ay nagtatanong at gusto ko malaman ang katotohanan. Kaya ako ay pabor sa hearing.
Diba? Tahimik si Tatay Digong. At ang daming alam mo, discussion nila ngayon ng mga vloggers na lintik na yan, puro maysug. Tingnan nyo napakatahimik ni Tatay Digong. Pero, ang topic nila maysug. Pangalawang topic nila itong May 7. At ito, ang balita ko ay magiging mainit itong May 7 na rally na ito. Hindi mainit dahil summer kasi po, kanina, yan po ang idiniin ko kay Senator Bato. Posible bang makansela itong May 7 na ito? Na kung nadinig nyo po yung mga tanong ko kay Senator Bato, dito po ako nagdiin. Matutuloy ba itong May 7 na to? Kasi alam natin, haharangan ito. Maraming kumi-question nito. At even yung mga vloggers nila, kini-question na itong susunod na rally. Ay susunod na Senate hearing sa May 7. Kaya wag niyong kakalimutan to. Gusto niyong malaman ang pulso nila? Yung totoong pulso nila, minsan kasi tahimik ang administrasyon Pero nagsasalita yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga trolls nagsasalita. Yun ang style nila even before the election. The campaign period, ganyan ang style nila. Babanatan si Marcos, di ba? Babanatan si BBM. Tingnan nyo. Gusto mo malaman kung anong puso nila? Tingnan nyo yung mga vloggers. Yung mga madidikit na vloggers sa kanila. Yung tingin nyo nasa, hindi naman bayaran, but yung sa tingin ninyong nandoon sa ibabaw nila, yan po, most probably, kung ano ang tinatakbo ng kanilang pakiramdam. And ayaw nila itong susunod na hearing. Kaya po ito didiinan natin. Kanina nga po, medyo niyaya na ako dyan sa Senate hearing. Sabi ko, sige, subukan natin. Basta hindi ko lang kaya maaga masyado. So abangan po ninyo itong May 7 na ito. Sana po magsama-sama tayo. Kahit po kayo ay malayo ang lugar, tune in lang po kayo. Importante, ulitin ko, hindi ako nagtatawag ng people power. Bagamat ang people power po ay legal. Kasi yan po ang pulso ng taong bayan. Yan po ang boses ng taong bayan. Basta gagawin sa mapayapang paraan at doon sa tamang lugar, wala pong problema doon. Bagamat hindi ako nagtatawag ng people power, pero eto na nga, binabalita na yung people power. At eto na ba? Yung May 7? We really don't know. Pero ako, natuwa ako sa sagot ni Senator Bato kanina. I'll be honest sa inyo. Dahil nakancel yung maysug, medyo ako, nadududa na rin ako kung makakapag-maysug pa ulit. Ibig sabihin, they are really serious para harangan yung rally na yan. Ako suportado ko ang maysug. Ang problema, ang lakas ng kalaban natin. May pagkadiktador. Hindi ko alam kung nasa martial law na tayo. Naharangan, isipin mo. Bayad na yung may-ari, naharangan pa yung maysug. Kaya ako, takot ako dito sa May 7 na ito, baka mamaya, the last minute, kakansilin nila. Kaya nga kinontak ko, tuloy po ba yan? Sabi sa akin nung kontak ko, yes, tuloy na tuloy. Hindi pa ako naniwala. Tinanong ko pa si Senator Bato. Nadinig nyo ang sagot niya. Tuloy. Ngayon, pag na-cancel na yan, hindi ko nakasalanan. Tinanong ko sa kanila, nadinig nyo naman. That is beyond my control anymore. No, that is beyond my control. So, pero kung sakali yan ay matuloy, most probably, baka mamaya, nakaasa tayo sa maysug, ito pala. Ito pala ang magsisimula ng people power. Dahil ramdam ko. Ito ikutin nyo po. Huwag nyo nang panuurin masyado, magkaka-views pa sila. Pero ramdam ko, takot sila dito. Tingnan nyo yung mga matataas na vloggers nila Huwag yung vloggers nila sa gigilid. Huwag yung mga vloggers, Ensimada vloggers, huwag yun. Hindi kilala nung gobyerno yun. Hindi kilala ng administrasyon yun. Nakikisaw-saw lang yung mga yun. Yung mga top tier nilang mga vloggers. Mararamdam mo, pulso nila, takot sila dito sa May 7. So, eto na, mas madali daw ang people power ngayon kaysa nung panahon ng tatay niya.
Oy, teka muna, teka muna. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM Nako! sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso. Alam mo kasi pinagkakaiba before tsaka ngayon. Hindi lang pasensyoso, sir. Ang pagkakaiba before, you control the media, you control the whole country. You control the media, you control the Philippines. Now, tingnan nyo, may media blackout. Pero yung sigaw ng taong bayan, lumulusot pa rin sa mga vloggers. Yung balita lumulusot pa rin sa mga vloggers. Kaya ito po, hiling ko na lang sa inyo. Unawain nyo na lang kung medyo minsan maiinitin ang ulo ng mga vloggers, ng mga DDS. Pero magsama-sama tayo. Minsan kahit magkakaiba tayo, suportahan nyo na lang lahat. Ay, ito ang sigaw ko sa inyo, suportahan nyo na lang lahat. Kasi kakaunti na yan eh. Marami, yes, pero alam nyo, hinaharangan po yan. So, tulungan na lang nyo yung mga vloggers kasi yaan ang reason kaya hindi nila makontrol. And of course, ang SMNI. At tingin ko, ang talagang mainstream media, alam mo hindi ko po binobola dito, pasensya na po. Ayoko siyang ipasok pero maipasok ko lang. Hindi ko po binobola dito si Pastor Kibuloy. Pero bilib ako, kasi ang SMNI dire-diretso. I thought pepreno eh. Yun talaga ang tingin ko nung kinasuhan si Pastor Kibuloy, naku palatay. Nung tinatanggalan na ng prangkisa SMNI, naku patay, mukhang pepreno. Hindi. Mas lalong bumaus. Kaya lalo ako sumaludo dito kay Pastor Kibuloy. Hindi iniwan si Tatay Digong at matapang pa. Diretso SMNI. So pasalamat din tayo sa SMNI kasi yung iba, wala ka na maaasahan. May balita ba sila? Anong balita nila ngayon? Bong Navarro, di ba? Tingnan nyo, inuulan yung mainstream media ng Bong Navarro. Ang laki nitong balita. It's supposed to be the other way around. Ito dapat ang maraming bakbakan sa media. Ito issue ngayon eh. Pero hindi. Wala. Bong Navarro. Ang Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tingnan nyo mabuti Yung sinasabi nilang mahina ang DDS ngayon, hindi po ako maniniwala. Lumalakas po ang mga views ng DDS, buong community, lahat po, hindi lang iisa, lahat po. Lumalakas ang mga DDS vloggers, lumalakas ang banateros, lumalakas ang SMNI, lumalakas ang lahat ng oposisyon, except the yellow, kasi hindi ko maintindihan tong yellow, parang tae. Hindi ko alam kung opposition ba to o sip-sip kay Marcos eh. Pero huwag kayong maniwala sa akin. Lagi ko sinasabi. Huwag kayong maniniwala sa mga vloggers. I-research nyo kung totoo yung sinasabi. Even kay Coach Oli, lagi kong binabanggit yan. Huwag kayong maniniwala, i-research nyo. Ngayon, huwag kayong maniwala sa akin. I-research nyo kung totoo yung sinasabi ko na lahat ng community ng DDS vloggers lumalakas. Bakit? Galit na ang taong bayan. Nagliliyab na ang puso eh. Nag-aantay na ng, alam mo yun? Alam mo yung lighter na yung mag-aganon? Nag-aantay na po. Nakaabang na po. Kaya hindi nila tayo maloloko. Kasi pwedeng isang vlogger lalakas, yung iba mahina. Hindi, lahat po lumalakas. Lahat po.
Kaya kung mahina ka pa rin ngayong vlogger na DDS, baka may problema sa'yo. Pero lahat po yan. Hindi ko po pinagmamalakit nagyayabang ako. Pinapaliwanag ko lang na talagang may clamor na manindigan na ang taong bayan para sa katotohanan. Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, Correct. kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa raw ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Ito kasi, kaya nga sabi ko, alam mo, ako ay naniniwalang posibleng hindi naman gumagamit na si President Marcos. That is my opinion, okay? Kaya lang, yung pag-iwas niya sa drug test, yung pag-iwas niya doon sa laganap na balita ni hindi man lang sinasagot, napapaisip tuloy ang taong bayan. Kaya nga ako, pumapabor pa sa Marcos eh. Mag-drug test ka na, tapos na ito. Oo. Kaya lang, pag hindi ka nag-drug test, so wala kang komentary sa mga ganito, lalo tuloy nagdududa yung taong bayan. Nagiging patas lang tayo, ha? Hindi po sa ginigipit natin ng Marcos. Pero wala, may nakikita pa ba kayong solusyon dito? Wala na. Wala na pong solusyon dito. Hindi na maniniwala ang tao about this. Unless harapin niya. Wala na yun. Ewan ko, give me a reason para masolusyonan pa to. Wala na. Wala na ako nakikitang reason. Wala na ako nakikitang way. Paano pa masusolusyonan ito? Kung hindi drug test or i-address niya talaga to, head on. Sagutin niya yung mga katanungan. Kasi kung iiwas siya ulit, wala. Lalo madadagdagan. Yung galit ng taong bayan na ang tingin nila ang gobyerno ay hindi na nakikinig, nagbibingi-bigihan, lalong nawawala. Lalo. Again, hindi ko po dinidiin ang administrasyon. Tumutulong pa nga ako eh. Kasi ito yung alam kong hinaing na galing sa mga oposisyon. Wala na akong makita paraan kung hindi yung sinabi ko sa inyo. Lalo na't may mga dokumentong nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon ng isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente, pinaunlakan ka ng taong bayan, is magpa-drug test po kayo. Yun, I agree. Yan na yun eh. That's the only solution. Or maybe, kung ayaw na talaga mag-drug test, address the people. Wag, kasi pakiramdam ng tao, alam nyo kung ano? Para kang dinidedma. Di ba? Parang yung shota mo dinidedma ka, parang yung tatay mo dinidedma ka. Kasi tandaan nyo bilang presidente, para kang tatay ng buong bansa. Isipin mo, dedmahin ka ng tatay mo, masakit, di ba? Parang ganun ang nararamdaman ng mga Pilipino ngayon. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy ani paras na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos. At nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa issue ng pinagagawang teritoryo sa South China. Ayan pa, isa pa yan. Wala, instead na sinasagot yung patungkol sa droga, wala nang bukang bibig yung mga vlogger sa kabila kung hindi China. Whether ito ay boses ni Marcos or hindi, yun ang tingin ng taong bayan. Kasi hindi sinasagot ni BBM etong katanungan. Tapos babanat yung mga amuyong doon sa kabila, mga vloggers niya about China, China, China. Kaya nga alam mo, lalong nakakasira itong mga vloggers nila eh. Oo. Kasi isipin mo, may problema sa bangag issue. Tapos tahimik si BBM. Tapos yung mga vloggers doon, ang litanya China. 'Di ba? Kaduda-duda tuloy. Buti kung nagsasalita si Marcos, hindi eh. Hindi niya naman sinasagot yung bangag issue. Tahimik, tapos babanat China. Halatang halata tuloy na itong China fabricated. Itong issue sa China fabricated. Para takpan yung totoong issue na bangag issue. Pantakip. We are again entering into band-aid solution. Na si
Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na alas si FPRRD laban kay Junior. Lalo na't si Duterte ang pinakaunang nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. Yun, kaya lalo silang takot na takot kay PRRD. Baka may hawak na alas. Ha? Baka may hawak na alas. Meron po ako nakakwentuhan sa Davao. Huwag nyo nang pilitin kung sino yon. Pero reliable yung source kong yon. Malapit ito sa isang malaking politiko. Secret lang ha, huwag niyong sasabihin. Tayo-tayo lang nakakaalam. Hindi ko alam kung totoo o hindi totoo. Basta ito lang ang kwento sa akin. Nung taga Davao, yang bangag issue ay isa lang daw yan. 5 daw yan na ilalabas. Ngayon, hindi ko alam. Ulitin ko ha. Wala akong alam sa pagpaplano. Hindi ako malaking tao. Hindi ako kasama. Ako po ay nagbabalita lang. I'm just a simple political blogger. I just started 2.5 years ago being a political blogger. So, wala akong connection sa kanila. Kinikwento ko lang yung nakwento sa akin. Naalala ko lang bigla kung nung napanood ko to. Baka may hawak pang alas. Sabi ko, yun yung kinuwento sa akin Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero ang sinasabi ko sa inyo, honest to goodness, I'm telling you the truth. Sinabi sa akin ito ng isang malaking tao, na dikit sa isang malaking tao. Very close to a very big political person. Yun lang ang alam ko. Yun ang totoo na ikiwento sa akin. Kung totoo man, again, disclaimer, hindi ko po alam. Pero medyo nagtatagpi-tagpi kasi. Pansinin nyo, yung timing ng paglabas ng AI nila, brainwashing the people, may mga lalabas na video. Kaya naglabas sila ng di umanong deep fake AI audio. Mind conditioning na. Para pag may lumabas, ano isasagot nila? AI. Anong sinasagot ng mga Ensimada vloggers ngayon? Patungkol dyan sa document. AI daw. Di ba? Yan na po yan. Yan na po ang simula. Kaya ako, sabi ko, eto. Considering Tatay Digong is so very quiet now. Na-cancel yung Maisug. And yet, nakakabingi ang katahimikan ni Tatay Digong. Kung titingnan po ninyo, nabibingi ang mga Ensimada vloggers. Natatakot sila kung ano ang susunod na hakbang. Baka nga naman maputol ang kanilang agenda. Laban kay Junior, lalo na't si Duterte ang pinakauna nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover. President Duterte, naghahanap ng proper timing yan. Alam nyo naman si Tatay Digong, di ba? Hindi nyo ba nakilala si Tatay Digong, master tactician? Before the 2016 election, wala siya sa survey. Biglang, boom! Taas ng survey, biglang panalo. May nagtanong dito. Sabi dito, Coach, sagutin natin to. Coach, 5 ang ilalabas. Pero di ba, sabi ni Agent Morales ay may 5 pictures na nawawala. Di kaya yun? Sorry hindi ko po Ito. Sagutin ko po kayo sa aking hanggang sa aking kaalaman. Una, hindi ko po narinig yung sinabi ni Sir Morales na yan. Okay? Pero kung talagang sinabi ni Sir Morales yan, possibly, baka yan yun.
Kasi alam nyo, tugma-tugma na eh. Medyo kumo-connect the dots. Tandaan nyo ha, sinabi yan ni Tatay Digong before, even before the election. And then yung Maisog, binanggit niya, si Maricel. I don't know. But, abangan natin. Abangan natin. 5 yon. Ulitin ko ha. Malapit po to sa isang malaking political figure. Yun nagsabi. Hindi ito yung mga pipitsuging vloggers lang na nagkwento sa akin ha. O pipitsuging Marites. O pipitsuging kung sino. Okay? Pero ulit, siyempre alam mo naman ha. Hindi ko naman nakita eh. Hindi, promise, hindi ko nakita. So, kung totoo man to, hindi sa akin manggagaling at hindi ko rin mapatunayan sa inyo kung totoo to o hindi. Basta antayin nyo. Ngayon, kung sakaling may mangyari, maaalala nyo, ayan yung sinabi ni Coach Solly, 5. Doon nyo mako-confirm, uy, nagkatotoo. Sabi nga niya, nung mga niya, hindi pa hinog. Sunod-sunod ngayon na Maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte. Ang daming tao. Di ba? Sabi nga ni Paras, sabi daw ni Tatay Digong, posibleng hindi pa hinog. Antayin natin. Kaya ba hindi pa nagsasalita si BP Sara dahil hindi pa hinog? Antay lang tayo ha. Kaya mga nagme-message sa akin, sabi ko, ang isa lang sagot ko, antayin natin si BP Sara. Di ba? As of now, tahimik si BP Sara, then so be it. Ang mga pagkontra niya sa mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change o Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Sabi ni Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya eh. Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Kapag wala rong malinaw na tugon sa tanong ng publiko, tiyakan ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Tinan nyo ha. Yung po, malaking bagay din yun. Naninindigan na si Tatay Digong. Lumalabas na rin siya eh. Pansinin nyo, di ba? Lumalabas siya, but this time tahimik siya. Yun ang nakakatakot. Bakit tahimik si Tatay Digong? Kaya nininervyos etong mga tanso, mga Ensimada vloggers, kinakabahan. Sabi ni Lina Aboga, daming alam na mga banateros, di lang sila bida-bida na timing para di masira ang diskarte ni Tatay Digong. Basta, ano masasabi ko dyan? Basta, Coach Oli tahimik, hindi ko po alam yan, ha? Wala akong source na hindi ko nakita yan. So, huwag kayong magagalit sa akin. Okay? Basta tayo sumusuporta. Gusto lang natin malaman, madinig ang katotohanan. Yon. Doon lang muna tayo. And ano man mangyari after May 7, hindi ko na po hawak yun. Diba? Basta tayo, we will just make ourselves available. Kung ano man kailangang tulong on our part, kami mga vloggers, alam nyo naman na matutulong namin, bunga nga lang, tutulong kami. And what happens next? Yeah, we don't know. Sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito'y bawiin. This might catch fire in the soonest. Yan dami. Ito yung sa Liwasan Bonifacio. At ito sinasuggest namin ng matindi. Sa Liwasan Bonifacio na lang tayo o sa Mindiola para wala na masyado yung malapit-lapit pa. Wala na masyadong problema sa permit kasi Freedom Park ito. Sabi ni Lovely, nakakadala na si BP Sara noon. Tahimik din. Tapos kumalat
mula tumakbong BP, sinuway ang tatay. Ngayon, ganyan na naman, baka ayaw na naman niya maging presidente. Ewan, nakakapikon na rin. Wag po natin sisihin si BP Sara. Pero, hindi ko rin kayo ma-blame. Naunawaan ko yung mga nagalit kasi unawain po natin yung mga medyo may tinabangan ngayon kay BP Sara. Kasi ito po yung mga umasang tao na siya ay tatakbong bilang presidente. At ito yung mga taong hindi nabudol. Nung lumipat si Sara sa kabila, ito yung mga hindi nagpabudol. Nanatili sila na nanindigan sa katotohanan. So, wag na tayong magsisihan, pero unawain na lang natin yung may mga ganitong medyo may konting ano kay Sara kasi nga wala eh. Tingin nila nagpabudol si Sara, BP Sara. But anyway, sabi dito, kasi nga budol na budol ang buong angkan ko. Marami pong nabudol sa katotohanan. Yun ang problema. Pero tulong-tulong na lang tayo, ha? Possible time. Yun ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to ERAP, it almost happened to GMA. It happened to Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos. Kaya titignan nyo, ha? It happened to ERAP. Yung kay ERAP po, nagsimula yun, kung hindi ako nagkakamali, if my memory serves me right, tao na po kasi ako noon eh. And I think, nasa ano na ba ako noon? College. Hindi ko maalala eh. Nagsimula po ito sa ano. Hindi, naalala ko yung galing akong school eh. Nasa college na ako noon. Sa Senado po ito. Kaya ang posible, ito rin ay mangyari ngayon sa Senado. Itong nangyayari sa Senado. Again, wala po akong pinipredict dito or wala po akong panawagan dito. Sa tingin ko lang, posible na magmula ito ngayon sa Senate hearing. Kaya pansinin niyo yung mga tanong ko kay Senator Bato kanina is patungkol lahat doon sa hindi ka ba tutulungan nila Bongo, nila Tolentino, nila Jinggoy, matutuloy ba yung May 7 na yan? Diba? Puro doon ang punto natin. May aabangan ba tayo? At yun nga, may aabangan tayong panibagod ngayon sa May 7. So, antayin lang natin. Okay, antayin natin.